Ayun mga ka-farmers, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So andito, meron tayong tanim na talong dito sa area ko. So ito'y pinag-aaralan kong mabuti kasi this coming September tayo itatanim uli ng talong. So lalawakan uli natin. Siguro mga 4,000 na puno. So ngayon, ang ginawa ko dito sa ating talungan, malalayo yung kanyang mga pagitan, almost 1 meter, ano? So yun ang 1 meter. So yun ang ginawa natin para nang sa ganon. Tama talaga din yung sinasabi ng iba na so wag tayong manghinayang dun sa mga branches na lumalabas dun sa ating puno ng talong dahil sa yun din ang magpapahirap sa atin pagdating ng sila'y lumago na. So ang ginagawa natin mga ka-farmers, ginawa natin ngayon, so pinag-aralan lang natin to, gawa nga nung tayo ay nag-failed dun sa mga nakaraan nating tanim. So ito yung ginawa ko, ayan mga farmers. So yan. So yan mga farmers. So ginawa ko lang ay tatlong branch. Ayan, tatlong branch lang yan. So yung tatlong branch na yan, may bunga naman lahat na. So yung unang bunga dito sa lugar na to, yan mga farmers, dito sa Y proning na to. So tinanggal natin yung lahat na yan ng bunga dyan. So hindi tayo nang hinayang kasi ito naman ay pinag-aaralan nating mabuti. Tapos make sure na malayo ang pagitan natin para nang sa ganun maiwasan natin yung masyadong crowded. Tapos ma-spray din natin siya ng tama, no? So yung ilalim, palibot, may spray natin para maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga shot borer, tapos yung mga nasa ilalim na mga mites, yan, mga white flies. So wala ito, mapapansin niyo. So kasi pag nag-spray tayo galing dito sa ilalim, so hangga't maaari, linisin yung mabuti yung mga ilalim niya. So wag tayong hinayang dun sa mga space, mga ka-farmers, kasi napakalaming space na kaya kakain ito. Tapos yung dahon, make sure lagi nyo aagapan yung malalaking dahon, tanggalin nyo na yan. Kasi hindi naman yan nakakatulong eh. Although nakakatulong yun sa pag-akyat ng nutrients, pero naaagaw ng mga dahon sa halip na papunta na siya sa bunga. Kasi meron ako nakita mga farmers na isang tropa ko din, tatlong branch lang siya pero puno ng bunga. Halos nasa 4,000 lang yun, pero umaharvest siya ng mga 20 bags, 30 bags every day yun mga farmers. So titigil, tapos tuloy-tuloy din ang pagbulaklak niya, no? So tatanggalin nyo agad yung mga branches para wag dumami. Kagaya nito mga yan, may bunga yung mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers, so ayan. So tutok natin mabuti, ayan mga farmers. So ito ay ilang tray lang na hiniling lang natin dun sa ating supplier na panggamit natin. So itong nasa ilalim na to mga ka-farmers, tanggalin nyo na yan kasi wala namang ano yan. So ito rin, tanggalin nyo na rin yan. So tama na yan, 1, 2, 3, tatlong branch. So yun lang ang papatututukan yung mabuti para pag spray nyo sa ilalim, tamo napakalinis, malinis siya mga farmers. Huwag kayong manghinayang dun sa maraming branch, kasi yung dati inalagaan ko yung mga branch niya pero tumukod tayo. Yan, oh. So tatanim ulit tayo this coming September kasi hindi tayo makapagtanim today ngayon dahil napakadami nating kasabay. So ito yung sinasabi ko sa inyo na bumubunga sa wayo, yan, oh. So hindi natin to, maliit lang yan, so tatanggalin na natin yan mga ka-farmers. Maliit lang ang ibubunga niyan, kilo siya, no? Kaya tatanggalin na rin natin. So ayan mga ka-farmers, so dito may nakakalusot kasi hindi ko naiikot. Ayan, oh. So may bunga na din yung sa may wayo, yan. So mahaba din pero hindi ganun kahaba. So ayan na lang natin yan. At panggulay naman. Actually panggulay lang to. Pang support natin ito dun sa kanti natin. Kasi bumibili tayo ng talong, napakamahal. 80 per kilo, no? Pero pag nagbenta naman tayo, napakamura. So 80 per kilo yung binibili natin, kaya yung nag-deliver sa akin ng seedlings, pwede naman makahiling doon. So humiling tayo ng ilang tray ng
talong at ito na nga po yung resulta. So nakakapag-share din tayo sa mga neighbor natin ng puno nito para makapagtanim din sila. So yun, nag-share lang tayo ng seedling din sa kanila. Ayan mga farmers, so ito yung update natin. So yung iba na mga baguhan, wag yung mga luma, magagaling naman magtanim yan eh. So yung mga baguhan, ganito gawin nyo. Ayan o, 3 branch. Okay na yan, tataas yan hanggang ganyan. Okay na to, wag nyo nang kaparamihin. Kasi pag yung mga branch na yan ay kayo din ang mahihirapan mga farmers. So katulad nito, ayan o. May branch na naman dyan, so tatanggalin nyo yan. Tanggal yung mga branch na yan. Tapos linisin nyo lagi para talagang makatutok siya dun sa bunga. Oh, ito ka farmers oh. Ayan, ang dami nitong branch, pahihirapan ka nito pagdating ng ano. So madami pa nga ito. So pag tumaas na yan mga ka-farmers, yun yung makikita na mahaba ang bunga niya kasi hindi siya tutukod. Nakita mo to, may tukod oh. So hindi natin ito napuntahan. Ayan ka-farmers oh. So ayan, farmers ito. Marami ito. Nasa isang trade, nasa dalawang trade nitong natanim ko na maraming puno siya. Ayan. So makaka-harvestin tayo dito ng ilang bag. So matatry natin kung ano ba talaga yung the best. No? So ito, matagal kasi ang buhay ng talong mga farmers. So, maabot na 1 taon. So kung aalagaan nating mabuti ng ang lagi nyong iaabo ng mga farmers ay potas at saka tropicot para lagi siyang bata, hindi siya magtatanda ng mga farmers. So yun lang at masyadong mahaba na itong video natin. So yun yung masishare ko lang sa inyo. So itong sili natin binabakbakan ng init. So sana makabawi tayo dito sa sili. So may parating tayong seedlings na almost 3,000 to 4,000 siguro. 3,000 yung in-order natin. Itatanim natin sa anuhan natin, kamatisan natin. So makikita nyo mga ka-farmers oh, walang butas yung ating talong. Tapos ang daming bunga. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. Nakapokus yung kanyang puno doon sa bunga mga ka-farmers. So katulad nito, ito dumilaw kasi nag-spray tayo ng herbicide. Yan oh, mga farmers, ang dami. So hindi naman bubunga yan ka-farmers. Tanggalin nyo na yan. Farmers, oh. So para mag-focus siya doon sa bunga. Kasi hindi naman maano yung dahon yan. Hindi naman natin mabebenta. So kaya kailangan ay doon tayo sa bunga. Oh, ito siya pa. So marami, na-pruning ko na to eh, pero kailangan ulit-ulitin mo yan. Napakaganda ka-farmers. So doon sa iba, sa port block natin, tatanim tayo ngayong September ng hindi tayo pwedeng sumabay ngayon mga ka-farmers. Talagang tayo madadali tayo ng tatalunin tayo. Kasi napakadami po ng tanim ngayon na talong mga ka-farmers. So namumonitor natin sa ibang lugar, sa ibang area. Minomonitor na natin para hindi na tayo mag-failure. So napakadami pong tanim. Ganun din po si ampalaya. Napakadaming tanim din po ni ampalaya. So pagbugso po niyan, bagsak po ang presyo. So ito naman po ay panggamit laang. Malalayo po ang pagitan nito. So hindi po ito magka-crowded. So pag nag-crowded po, diyan na po tayo mahihirapan mga farmers. Yan po. So tatanggalin niyo po yung mga hindi naman napapakinabangan na dahon. So yun lang po mga farmers. At tayo po ay
Nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta po sa atin. Thank you po.